Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sabado po ngayon sa loob na ika-29 na linggo sa kaniliwang panahon. At dahil ngayon po ay October 28, pinagdiriwang po ng simbahan ang kapistahan ng dalawa sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus na walang iba kundi sina San Simon at San Judas Tadeo. Sa lahat po ng mga deboto ni St. Jude at St. Simon, pinapaabot po namin ang pagbati sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga viewers, mga supporters and followers of our daily gospel reflection, gayon din ang aming pagbati sa mga deboto ni San Antonio ng Padua. Sa lahat po ng mga benefactors ng National Shrine of San Antonio de Padua, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo sa mga tulong po na inyong ibinibigay. Talagang kami po ay lubos na nagpapasalamat at sana po kayo ay nasa ligtas na kalagayan. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa kapistahan ni San Simon at San Judas Tadeo. Mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni San Simon at San Judas Tadeo, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa ika-6 na kabanata, mga talata 12 hanggang 19. Ang pamagat po na binigay ko sa ating reflection sa araw na ito ay nagsasabing, "The God who calls is also the God who equips." Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, sabay na pinararangalan ang dalawa sa mga alagad ng ating Panginoong Hesus na sina San Simon, na kinikilala bilang isang makabayan, at si San Judas, hindi po ang Iscariote, siya po ay kung tawagin ay si San Judas Tadeo. Kaya binabati po namin ang lahat ng mga deboto ni San Simon at San Judas Tadeo. Sila po ay laging ina-associate na magkaibigan, laging magkasama. Kaya sila po ay sabay na pinararangalan sa isang kapistahan. Si San Judas Tadeo at San Simon, na kilala sa pagiging makabayan, ay kapwa dedikado sa kanilang paglilingkod kay Jesus. Sila ay kapwa tapat na tagapagpatotoo ng mabuting balita, katulad po ng naging pagpapatotoo ng ibang mga alagad at iba pang mga unang Kristiyano. They shared the same faith because according to the tradition, they often traveled together in their missionary journeys and activities. Partner po sila, sanggang dikit. Sila po ay companion sa kanilang paglalakbay sa misyonerong pangangaral sa iba't ibang lugar sa rehiyon ng Lebanon, ng Persia at Armenia. Many people became believers in these places dahil po sa pagpupunyagi ng dalawang alagad na ito. Sa kabila ng maraming pag-uusig at paghihirap, sila po ay nanatiling tapat sa kanilang misyon na ipangaral ang mabuting balita. At sila po ay gumanap ng napakahalagang papel sa pagbubuo ng komunidad at pagtatayo ng mga simbahan sa mga lugar na kanilang pinuntahan. They were both arrested and suffered because of their faith, because of their tireless effort in building the church of God. And finally, they gave up their lives, giving witness to the Lord and to their faith. Mga minamahal kong kapatid, hindi po madali ang pinagdaanan ng dalawang alagad na ito bago nila natamo ang korona ng pagtatagumpay at kalulahatian. At huwag nating iisipin na hindi naman ako katulad nila. Sila ay may tapang na wala sa akin, sila ay may lakas na hindi ko taglay. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan na ang espiritong nasa atin na kaloob ng Diyos ay hindi espiritu ng kaluwagan. Ito ay espiritu ng lakas, ng tapang at ng kapangyarihan.
At sa iba't ibang pamamaraan, pwede rin po tayong maging mga martir, mga tagapagpatotoo ng ating pananampalataya. Pero hindi ibig sabihin na tayo po ay magbubuwis din ng buhay katulad ng kanilang naging karanasan, dumanak ang dugo, nagbuwis ng sariling buhay para sa pananampalataya. Mga minamahal kong kapatid, sila po ay mga ordinaryong tao din lang, katulad ng marami sa atin. Subalit sila ay binigyan ng Diyos ng lakas at kapangyarihan na ma-accomplish anuman po ang kanilang mga nagawa. The Lord then is also calling us to the same missionary work. Ano man ang katayuan natin sa buhay, tayo hinahamon na maging tagapagpatotoo ng ating pananampalataya at tagapaghatid ng mabuting balita mula sa Diyos. Ang kanilang buhay bilang mga alagad at ang buhay ng isang tinatawag para maging alagad, first of all, should be characterized by the willingness to take up the challenge of the cross. We must be willing to embrace the life that God has given these apostles, living as shining examples of their faith. Faithful to their calling, despite challenges and persecutions, they remained faithful to their vocation. Kaya sa panahon natin na tayo ay humaharap sa mga pagsubok, sana po ang mga alagad na pinararangalan ngayon sa kanilang kapistahan ay magbigay sa atin ng lakas at inspirasyon. Pangalawa, courage and trust in God. Tapang at pagtitiwala sa Diyos. We do not need to worry that you're not capable of doing the work that they did and accomplished for the greater glory of God. Because when God calls, He also equips us. Wala naman tayong gagamitin na hindi galing sa Diyos. At walang resources na pakikinabangan natin na hindi kaloob ng Diyos sa atin. Because when God calls, He equips. Kailangan lang nating ilagay ang malalim na pagtitiwala sa Diyos na tumatawag sa atin sapagkat Siya ay nagtitiwala din sa atin. Kailanman ang Diyos ay hindi nagpabaya sa mga tinawag na marunong magpaubaya at magtiwala. Pangatlo, kailangan din po ng consistent prayer life. Why? Because a true disciple is someone who knows that a successful prayer life results to a successful work of evangelization. Mahina po tayo. Malolobat din ho tayo. Maubusan tayo ng lakas. Kaya kailangan nating magdasal because prayer is strength. Prayer is power. Sabi po ni Saint Josemaria Escriva, if you are not a man of prayer, I do not believe in the sincerity of your intentions when you say that you are working for Christ. Kaya mahalaga ang buhay panalangin. Sabi po ni Saint John Paul II, prayer is simply the act of recognizing our limits and our dependence on God. Sapagkat kapag wala ang Diyos, wala tayong magagawa, at kailangan natin sumandal sa Kanya. Mapalad ang mga umaasa sa Panginoon tuwina. The God who calls is also the God who equips. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa patuloy mong pagtitiwala sa amin. Kami po ay mga mahihinang nilalang na kung wala ang lakas na iyong ibinibigay, ay wala rin kaming magagawa. Patuloy mo kaming bigyan ng tapang, lakas ng loob at tibay ng pananampalataya na maging mga tagapagpatotoo, mga buhay na saksi ng aming sinasampalatayanan at tagapaghatid ng mensahe ng iyong mabuting balita sa mundo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi po natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, mga kakilala, at mga mahal sa buhay. Because evangelization starts at home. Mga kapatid, sa darating pong November 1 hanggang November 9, magkakaroon po ng mga misa binaryo para sa mga yumao nating mahal sa buhay dito po sa Parokya at Pambansang Dambana, San Antonio ng Padua. Sa mga tagapila, kung kayo po ay hindi pa nakakakuha ng mga mass envelopes for our departed loved ones, para sa Novena Masses for our departed loved ones,
Available po ito sa tanggapan ng ating parokya at sa mga misa, namimigay po ang mga ushers and usherettes ng mga sobre. Ibalik lang po on or before October 31. Wala po kaming hinihinging eksaktong halaga sa donasyon na maaari niyong ibigay. Ano man po yung may pagkakaloob, ito po may paglalaanan para sa pangailangan ng ating simbahan. Lubos po ang aming pasasalamat. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.